Okay, mayong adlaw na tong tanan mga igsoon. Okay, so kini ato ang pag-eksekutan karon mahitungod kining aning video nga tan-aw karon tungod kay iyahang gi-refute kining gitudlo sa Biblia nga sa dihang naluwas na ka, ang imong kaluwasan forever na siya, di na gyud na siya mawala. Okay, so ating inang hisgutan ha. So ato sa ning paminawan ning iyahang video karon unya ato na yun ang hisgutan base sa Biblia. Once saved, always saved? When we talk about salvation, ano yung mga pumapasok sa isipan ninyo? Do we need to accept Jesus as our Savior? Do we need to follow His commands? Pero ang katanungan ng karamihan ay, once tinanggap mo ba si Kristo bilang Diyos, ay ligtas ka na ba habang buhay? Ang pagtanggap sa pananampalataya ay may kasamang pagsunod according to James 2:14-26. Hindi natin pwedeng sabihin na ligtas na ako, pwede na akong magnakaw, pwede na akong magsinungaling, pwede na akong pumatay, gumawa ng di maganda at wag na rin tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos kasi ligtas na tayo at always saved na tayo. Si Ananias at Sapphira ay saved believers at nabanggit din sa Acts 4:31-33 that they were all filled with the Holy Spirit, that they were one heart and one soul, and great grace was upon them all. Pero anong nangyari? Satan filled their hearts and deceived them at nagsinungaling sila sa Holy Spirit. God judged them at silang dalawa ay agad-agad binawian ng hininga because of greed. Once saved, always saved is clearly false. We believers should always guard our heart dahil andyan lagi ang kaaway to deceive us. Revelation 21:8 said, ang gumagawa ng masama at sinungaling ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Believe in God and always repent, for we are all sinners. Ligtas ang may alam sa salita ng Panginoon. Okay, now, kaning kaluwasan no ato aning klarohon. Okay? So actually, wala naman ta na kinahanglan og perting daghan ng bersikulo sa Biblia. Kay bisan sa balaod, kanang duha or tulo, maximum of 3, enough na siya to prove. Okay? Now, ato sa lang tao na, atong unahon ang kaning nature sa tao. Ang nature sa tao is makasasala ta. Ato na nang nahisgutan sa mga miagi sa Romans 3:23 nga kitang tanan nakasala. Okay? So tungod diyan na nakabsan ta sa himaya sa Dios. So puros ta kandidato sa silot sa kalayo sa impierno tungod sa sala. Now, atong tanaw sa Bible, maroho na to kay mas maayo mo yun ng makita na to sa Bible. So, John chapter 1 verse number 12, ningon sa dinhi, but as many as received Him. Okay, so notice the word receive. Okay, to them gave He power to become the sons of God. So katong mga nagdawat, kanang Him diya nga pronoun, nagisugot na sa anak sa Dios, nga mao si Jesus Christ. So to them gave He power to become the sons of God. So katong mga kanang word nga them diha mao tong mga nagdawat ni Jesus. Alright? So katong mga nagdawat ni Jesus Christ gihatagan niya sa katungod. So kinsa man ang He, si Jesus Christ mismo naghatag og power or authority or right nga ang katong midawat niya as Lord and Savior mahimong mga anak sa Dios. Natiman ano to? Jesus Christ has all the power. Okay? So ato na mabasa sa Matthew chapter 28 nga all power was given unto Jesus. So ang tanang gahom sa langit ug sa yuta nahatag na diha kaniya. So naana niya. So He has all the power. All right, now ang gingon dinhi karon ningon siya sila nga nakadawat kang Hesus gihatagan sila katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So gitagaan sila og authority, they are authorized to become God's children. All right? Now, diba siya, even to them that believe on His name. So, katong, bisan katong mga mituo siyang pangalan, gihatagan sila o katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Now, ato ning hisgutan for a while. Kaning pagkaanak sa Dios, it talks about relationship with God. Okay? Ang atong hisgutan diri, we are not talking about religion. Kay ang religion dili na maoy paagi nga kita makaadto sa gingharian sa Dios. Ang bugtong paagi is that ang atong relasyon sa Dios. Now, muna yung itabo. Sa diyang ang tao nakasala, okay, nahimulag ang tao gikan sa Dios. So, kinahanglan ang tao, mabalik sa Dios. Now, kung sino hitabo sa diyang ang sala ni sulod sa kinabuhi sa tao, ang hitabo mo ni siya. Ang tao, napanag-iya sa yawa tungod sa sala. Okay? Muna ang mabasa na ito na sa John 8,
44 nga ning ingon si Jesus sa mga tawo nga wa mituo kaniya nga kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa. So John 8:44 na mabasa na to na diya. Now, meaning to say, kung imong lang tawo duha ka klaseng tao dinhi sa kalibutan, anak sa yawa o anak sa Dios. Kinsam tong anak sa yawa? Ang katong anak sa yawa, katong na tao sa unod nga naa sa gitawag sinful nature. Okay? Kay kitang tanang tao gipahimugso taning kalibutan nga pulos makasasala og tungod di ana naata nahisakop, okay, nahisakop kita sa pamilya ni Satanas tungod sa sala. Mao bitaw gipadala sa Dios yang bugtong anak nganuman aron bungkagon ang trabaho sa yawa atong mga nahigdan sa sala makagawa sila, mahatagan sila og kagawasan or freedom. Okay? Pinagi ni Jesus Christ. So, simple ra kayo. Ang tao nga wala pa'y Kristo siyang kinabuhi, anak siya sa yawa. Sa diha nga si Kristo niabot na siyang kinabuhi, so gideklarar sa John 1:12 nga siya gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So kung imong tan-awon diha kapita, ang atong kaluwasan wala na base sa atong human effort. Ang atong kaluwasan totally nakabase paghimo ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Okay, wala tay ato wala tay participation niya na dadapita. Holy nakabase ra gyud sa gihimo ni Kristo Jesus. So kung imo makita, ang wala ni Kristo, anak ni Satanas. Ang naana ni Kristo, nahimong anak sa Dios. Now, let's talk about pagiging anak sa Dios. Ang pagiging anak sa Dios, gitawag na to nagrelasyon na to dito sa Dios. Now, simple lang. Kung ato ibutan karon, ikaw amahan. Okay? Nakay anak. Ang imong relasyon sa imong anak, mao ni. Siya imong anak, ikaw iyang amahan. Now, atong hisgutan ang performance sa imong anak. Sa diyang ang imong anak nakasala. Bugat yun na sala. Grabe yun na bugat. Okay, nakasala yun og ilabihan kadako nga sala si mo. Now, ang pangutana, sa diyang nakasala siya, batok kanimo, nawala ba ang inyuhang relasyon bilang mag-ama? Okay? So, baga daw na. Nawala ba ang iyang pag-anak? Nawala ba ang imong pagkaamahan diha niya? Di ba wala? Kaya nga naman, ang relationship na to, intact na. That's forever. Unsa may nawala diha? Ang nawala kanang gitawag maayong kabubuton. O, mao na'y nawala. Kaya nga naman, siyempre, nakasala siya. Soko, kayo ka, amahan ka, soko kayo ka. O, pero naibutang diha nawala. Unsa may wala nawala, ang iyahang pagkaanak diha nimo. Inga na po ka simple magzon. Sa diya nadawat na to si Kristo, dili na garantiya nga di nakasala. Dili na garantiya nga perfect na ka, dili na ka madutlag sala. No, dili na garantiya. Sa diyang gidawat mo si Kristo Jesus na apaka sa imuhang lawas nun nga kinabuhi. Nga kaning atong lawas nun nga kinabuhi, prone kini siya nga makahimo og sala. Dili pa man ni perfect body. O, onya ra man ni mahimong perfect body sa diha nga si Jesus mo anhis kalibutan onya iyang ilisan atong lawas og lawas nga dili na madunoton. Alright? So sa diyang gidawat mo si Kristo Jesus, wala na usab ang imuhang panghuna-huna, wala na usab ang imuhang lawas nun nga kinabuhi. Mao ra gihapon. O mao ra gihapon. Unsa may giusab sa Ginoo diha kanimo? Ang iyang giusab diha kanimo ang imuhang relasyon didto kaniya. Iyaha kang gihimong anak sa Dios. Okay? So anak ka sa Dios in the inside. Ang imuhang kalag iyaha nang giluwas. Alright? So unsay ato ang basihan diha? Nahimo na kang anak sa Dios sa diyang gidawat nimo si Kristo. So kana mao ni guniti. Okay? Ang tawag ana sonship. Nakadawat ta og sonship sa Dios. Sa dihang si Kristo atong gidawat atong Ginoong manluwas. Alright. Now, ang sonship mawala ba kung ang anak nakasala sa amahan? Siyempre dili. Ang nawala diha ang kanang maayong kabubuton, pero ang relasyon, ang kanang sonship wala nawala. Nganuman, ang sonship that is forever. Diha kang Kristo dili na ka mawala. Another verse atong tanawon. Sa John chapter 10, verse number 27, 28 and 29. Ningon sa dinhi. My sheep hear my voice. Ang ako mga karnero na minaw sa akong tingog, and I know them. Og ako nakaila kanila, and they follow me. Og sila nagasunod kanako. Verse 28, tanawa. And I give unto them eternal life. Ang siya gihatag ni Kristo, siyang mga karnero, eternal life, kinabuhi, nga way katapusan. Now, kung ang kaluwasan mawala, dili na kinabuhi, way katapusan. O, di ba? Kung ang kaluwasan, dili forever. And they shall never perish. Ingon siya diri, the word never. Dili nagayud sila mawala. Neither shall any man pluck them out of my hand. Ug wala ko'y
makaagaw kanila o makailog kanila gikan sa akong mga kamot. So the moment you receive the Lord Jesus Christ, naa na ka sa kamot ni Kristo. Wa nay makailog kanimo gikan sa kamot ni Kristo. Tanaw sa 29. My Father which gave them me, ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila nga hikan ako. So ikaw nga nidawat ni Kristo, ang amahan mao'y naghatag diha kanimo o gihatag ka diha kang Kristo. Niyon siya, is greater than all, mas labaw sa tanan, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So ang amahan pagyud na pagyud nagagunit. Duha ka kamot ang gagunit nimo igsoon. Sa diyang gidawat nimo si Kristo nga imong gidugma luwas, duha ka kamot ni Hesus o kamot sa amahan. Duha ka buk ang nanag-iya nimo. You are owned by Christ, di pa nag-iya ka ni Kristo. You are owned also by the Father, di pa nag-iya ko sa amahan. So duha ka buok ang imong owner. Ang anak nga mo si Jesus Christ o ang amahan. Now, sa unsang paagi nga ikaw mawala man. Oh, sa unsang paagi ang imong kaluwasan mawala. Nga klaro man diha eternal life. Kay kung mawala na, dili na eternal life. Oh, temporal life na. Oh, what is eternal? Eternal life. This life will last throughout eternity. Okay? So klaro kayo. Dili na gyud sila mawala. So ingana ra ka simple magison. Okay? So kining iyang gitudlo, no, iyang gi-refute. Oh, sayop ang iyahang pag-refute. Okay? Mini na nga pagtulunan. Okay? So, basa sa Bible, balik-balik ka yun. Ay jud kalimot. Sa diyang gidawat mo si Kristo, anak na ka sa Dios, ang imong pagkaanak sa Dios, mauna siya ang basihan sa imong kaluwasan. Now, nagbanggit siya ni Ananias o sa Sapphira. Okay? Now, si Ananias o Sapphira, mga believers to ni Christ, applicable to gyapon. Ang John 1:12, applicable gyapon to nila kang Ananias o Sapphira. Tungod silang gihimo, ipakaulawan man nila ang balang espiritu sa Dios. Katong pagpatay sa Dios diha kanila nga diha instant gikuha sila sa instant gipatay sila. Ang gipatay sa Dios ang lawas. Okay? Lawas ang gihilabtan sa Dios ato. Apan ang ilang kalag ato secured do. Kaya nga naman ang kaluwasan sa Dios mga igsoon dili na hatag bawi. Nga kung gidawat mo si Kristo, gideclare nga ikaw anak sa Dios. Okay? Nga gibawi sa diyan nakasala ka. Once again, ang atong kaluwasan wala nakabase sa atong human effort. Kung nakabase sa atong human effort ang kaluwasan, naluwas ka tungod sa imong effort, mawala pud na tungod sa imong sayop nga pagbuhat. Okay, ngano man nakabase man sa imong human effort. Pero ang imong kaluwasan wala nakabase sa human effort, nakabase sa gihimo ni Kristo. Okay, nakabase sa gihimo ni Kristo. Mo na igsoon. So, tuon sa Bible, basa o magmatngon sa mga nagtudlo nga dili insakto.